Hindi pa rin natatapos syempre ang bangayan ng China at saka ng Japan. So ngayon mga tol, nagsumiti ang Japan ng protesta sa Chinese ambassador matapos na 2 beses ilak ng radar ng Chinese military aircraft ang mga Japanese fighter jets sa timog silangan ng Okinawa. Pero yan ay itinatanggi ng China at sinasabi nilang sinisindak daw sila ng military ng Japan. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong mga balitang panonoorin ngayon mga tol. Siyempre magbibigay lang tayo ng reaksyon, ng komentaryo at ng pag-aanalisa mga tol. Kung ano nga ba at saan nga ba pupunta etong bangayan ng China at ng Japan. Sana naman huwag mauwi sa mas malalang kaguluhan, no? So samahan ninyo ako mga kapatid. Etong balitang ito ay mula rito sa UNTV News at mamaya meron tayong panonoorin mula naman dito sa Net25. Dahil nagsagawa daw ng joint air patrol ang Russia at China. Kung naalala ninyo mga tol, ang Russia ay nagbabala rin sa Japan. Ako po, mukhang ano na to mukhang nakikinita-kinita ako, pwedeng mauwi ito sa pandaigdigang labanan mga tol kasi marami ng bansa ang involved dito. Alright, so bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito sa mga may init na balita ngayon. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers, no? Mabuhay kayo mga kapatid, saan man dako kayo naroroon ngayon. Yan, happy viewing sa inyong lahat. Alright, so wag na nating patagalin pa, panoorin na natin itong balita. Nagsumite ang Japan ng protesta sa Chinese ambassador matapos 2 beses ilock ang radar ng Chinese military aircraft ang mga Japanese fighter jets sa timog silangan ng Okinawa. So ito yung inirereklamo ng Japan di ba? Yung illumination, radar illumination ng Chinese aircraft, nakatutok daw, nakalak daw mga tol doon sa kanilang mga aircraft, etong Japanese aircraft, which is yan ay itinatanggi ng China mga tol Hindi daw totoo yan. Ayon sa Japan's Foreign Ministry, labis sila ikinabahala ang insidente at nanawagan na hindi na maulit ang ganitong mapanganib na hakbang. Tinawag ni Defense Minister Shinjiro Koizumi ang insidente bilang dangerous at extremely regrettable habang itinanggi naman ng China ang ulat. Patuloy pang lumalala ang relasyon ng dalawang bansa matapos ang pahayag ni Japanese PM Sanai Takaichi na posibleng makialam ang militar sa anumang pag-atake sa Taiwan. Yun nga mga tol di ba? Lumalala ang tensyon at sagutan nitong dalawang bansang to na sinasabi nga natin sana hindi mauwi sa mas malala pang tensyon mga tol. Kasi ngayon, hindi lang naman Japan ang merong kaalyado di ba? Na malaking bansa tulad ng US. Maging itong China mga tol, meron din silang sinasandalan. Well, hindi naman sa sinasandalan kasi alam naman nating malakas din ang China. Pero eto kasama nila sa kanilang joint air patrol, etong Russia. Actually, magkatabing bansa lang yan mga tol Tuloy natin to, panoorin natin mula rito sa Net25. Nagsagawa ng isang joint air patrol ang Russian at Chinese military sa gitna ng umiiting na tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Lumipad ang dalawang Russian Tu-95 strategic bombers sa paligid ng East China Sea at sumabay sa dalawang Chinese H-6 bombers para sa kanilang long-distance joint flight sa Pasipiko. Actually, noon pa nila ginagawa to. May mga instances pa nga mga tol o pagkakataon na pumapasok sila doon sa airspace ng Japan, na which is yan ay ikinagagalit din ng Japan. So maraming pagkakataon na nangyari yun. Diba? So nakikita ninyo, napakaraming bansang involved. Tapos merong isang hindi masyadong naisasali pero gigil na gigil yung North Korea. Diba? Hindi sila naisasali sa mga ganito pero gigil na gigil yun. Parang atat na magkaroon ng kaguluhan yung bansang yun Ewan ko kung bakit sila ganun Pero kung makikita mo, diba? Japan, tapos Taiwan, China, Russia, US, di ba? At pag yung mga bansang yan nagsagupaan, syempre kasama na rin dyan ang North Korea saka South Korea kasi
magkakaroon na ng pagkakataon ng North Korea, di ba? So tayo naman, hindi natin alam kung saan tayo lulugar, mga tol. Hindi natin alam kung anong gagawin natin, di ba? Kasama rin sa flight ang 4 na Chinese T-16 fighter jets na naglibot mula Okinawa hanggang Miyako Island sa international waters ng Miyako Strait. Isang simultaneous air force activity rin ang isinagawa ng Russia at China gamit ang isang A-50 early warning aircraft at 2 Su-30 fighters. Ngayon, gusto ko lang i-highlights dito, mga tol. Etong pinapanood nating balita is Russia and China joint air patrol. Kung makikita mo, sila mismo nagsasagawa ng mga ganitong joint multilateral na mga ganitong kaganapan exercises. Kaya nagtataka ako, mga kapatid, bakit kapag ang Pilipinas, kasama ang Amerika, kasama ang Japan, kasama Australia, Canada, nagsasagawa ng mga ganitong klaseng exercises, ang tingin nila sa atin, mga tol, provocation, di ba? Ang tingin nila sa ginagawa natin is pagdadala daw ng mga third party countries, di ba? Nagsasagawa daw tayo ng provokasyon laban sa kanila. Samantalang sila rin mismo, mga tol, nagsasagawa sila ng mga ganitong exercises. Pag sila pwede, pag tayo bawal. Nakikita mo yung pagiging double standard, mga tol, di ba? Ayon sa ulat ng Russian military, tumagal ng 8 oras ang nasabing joint operation. Binatikos naman ni Japanese government spokesman Minoru Kihara ang isinagawang operasyon sa paligid ng kanilang bansa at sinabing malubhang panganib ito sa seguridad ng Japan. Sa paligid pa pala ng bansang Japan, mga tol, nila isinagawa yan. Diba? Doon nila isinagawa sa paligid ng bansang Japan. 両国による度重 The repeated joint bomber flights by both countries signify an expansion and intensification, なる爆撃 pagpapalala, 機の共同飛行 intensification というのは我が国周辺における活動の of activities around our nation, and we cannot but view them as a show of force against Japan. And we cannot but view them as a show of force against Japan. Yun yung nakikita nila, pagpapakita ng puwersa laban sa Japan. 拡大活発化を意味するとともに我が国に対する恣意行動と We consider this a matter of grave concern for our national security. 捉えざるを得ない、まさに我が国の安全保障上重大な懸念というふうに考えます。政府 Ayaw pa kasi ilabas ng Japan yung Gundam nila, no? Malay natin, mga tol, di ba? Sa tagal ng pananahimik nitong Japan, meron na pala silang mga ganun, no? Nakatago lang sa basement nila. Tapos bigla na lang bubukas yung lupang ganun, bila may lalabas na malaking Gundam, no? Ba, hindi imposible yun. としては Yung mga ano nila, yung mga anime nila, 'di ba? Yung mga katang isip nila, pwede nilang gawing makatotohanan 'yun. Well, maunlad naman ang teknolohiya nila, eh. まさに我が国の安全保障上重大な懸念というふうに考えます。政府としては中 Through diplomatic channels, the government has conveyed to both China and Russia, Japan's 両国に対し今回の共同飛行を含め中ロ両国の軍が我 serious security concern regarding the activities by Chinese and が国周 Russia. 辺で共同活動を継続していることに対する我が国の安全保障上の重大な懸念を外交ルートで伝達をしました。 Well, para sa akin naman, mga kapatid, no, sa ngayon nakikinita-kinita ko kung i-analyze ko yung mga pangyayari, medyo malayo pa yan mauwi sa totoong labanan. Kasi unang-una, mga kapatid, etong Russia, bagamat nakikita natin kaalyado nila ang China, marami na silang problemang hinaharap, 'di ba? May gera sila ngayon sa Ukraine. Tapos meron pang pagbabanta mula naman sa Europa, sa European Union, 'di ba? Sa NATO. So yun ang pinoproblema ng Russia, kaya hindi na sila makikisali dyan sa problema ng China at ng Japan. At kung tatanungin nyo naman ako tungkol sa China, alam naman natin, mga kapatid, yung kanilang art of war. Kung kaya nilang talunin ang kalaban, di ba, nang hindi na nagpapaputok pa o hindi gumagamit ng kahit anong armas, gagawin nila yon, mga tol. Sa pamamagitan siguro ng intimidation o kaya paggamit ng mga propaganda. Yun yung ano nila, taktika nila noon pa. Paulit-ulit nilang ginagawa yon. Pagpapalawak ng kanilang mga nasasakupan. Kaya nga gusto nilang sakupin pa, mga kapatid, yung ibang mga islang hindi naman kanila. Inaangkin na rin nila yun . So ngayon nakikita natin, mga tol, medyo malayo. Puro show of force pa lang, puro pagpapakita pa lang ng puwersa, pagpapakita ng kanilang lakas. Pero hindi natin alam, mga tol, kung hanggang saan yan. Dahil sa kanilang mga ginagawang agresibong aksyon, posibleng magkamali sila ng kalkula at may mapahamak. Yun yung pinaka pwedeng maging mitya para sumabog etong labanang to.
Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.